Yes po, meron na po. Okay. Okay, so good morning po sa ating lahat, mga kaibigan, sa ating mga kailyan dito sa lalawigan ng Quirino at sa buong Region 2. Welcome po sa ating Tipuan-Tipan sa PIA Quirino. At ngayong umaga po ay makakasama po natin si Regional Director Mario Ancheta ng Mines and Geosciences Bureau upang pag-usapan po natin ang mga kaganapan, ang mga updates sa kanilang mga programa sa MGB. Dahil alam po natin na ang MGB ay siyang responsableng ahensya sa disposisyon ng mineral resources at gayon na rin ang pagkakandak or pagsasagawa ng geological researches dito sa Region 2. So alamin natin ang updates mula po kay Director Ancheta, at makiki-update na rin po tayo hinggil sa kakatanggap ng national government na government share mula sa OceanaGold Philippines Incorporated. At makakasama po natin ngayon, paki-open po ang inyong mga camera, kasamang Irene, kasamang Chris, nasa coverage po yata si kasamang Chris Estolas. Kasama po natin si kasamang Irene Gonzalez, DJ Jumong, at kasamang Chris Estolas. Sa technical side ay si Patrick at Alvin de los Santos. At ako po ang inyong makakasama, si Telma po. At eto na, pabatiin na po natin ang ating bisita ngayon. Good morning, Director Ancheta, and welcome sa ating palatuntunan. Yeah, good morning, Madam Telma, at sa ating mga ibang kasamahan sa ating media practitioners na ating kasama ngayon sa ating pagpupulong at sa ating mga tagapakinig sa ating PIA Region 2 sa Quirino, sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa programa ng ating himpilan ito, para nagpapasalamat kami ulit sa inyong pakipag-ugnayan sa amin para mabigyan namin ng pahayag ang aming kagaya ng nabanggit mo kanina, mga programa at mga ongoing activities at mga kailangan malaman yung updates sa mga kasalukuyang mining operation dito sa Lambak ng Cagayan. Yes. I guess marami po ang interesado po dyan, lalong-lalo na at ayun, may natanggap na ang gobyerno natin ng government share. So alamin natin kung may mga ongoing bang mining exploration at yung mga ongoing mining operations po dito sa Region 2. At kung mamarapatin nyo, maging na rin sa mga karatig probinsya ng Region 2. Okay, so unahin po na natin, sir, yung mga programa po ninyo sa mga geological researches po dito sa Lambak ng Cagayan. May mga alam po ninyo ngayon, mainit ang panahon, maraming mga weather disturbance. May dyan, may gungunod, ganyan. At syempre, kung may mga ganitong pangyayari ay affected po ang lupa natin. So kumusta po ang researches po ninyo? Yeah, actually kasamang Telma, ang mga ongoing sa ating geological division ngayon, na ginagawa sa ating buong region, ay ongoing lagi yung updating namin ng geological assessment, lalong-lalo sa ating mga landslide area at saka sa flood prone area. Lalong-lalo ngayon ito at gusto ko na ring bigyan pagkakataon ito na ang ating mga kasamahan dito sa mga nasa bulubundong lugar, sinasabi natin El Nino ngayon, walang ulan. Pero nakikita natin yung sobrang init ng panahon, nagkakaroon dyan ng mga konting bitak-bitak na mga lupa, sa mga lalo-lalo sa mga
may mga steep slope natin. So kailangan natin na paghandaan. Ang sinasabi ko dito kasamang Telma ay yung paghahanda na natin kaagad-agad dito sa parating na ating panahon ng tag-ulan. Kasi kung parating ating tag-ulan, yan na yung sinasabi namin sa mga kasama natin sa mga nasa bulubundong lugar, lalong-lalo na sila, ay yung heavy rains. Pag itong mga cracks na mga bato at mga lupa nito ay nakargahan na ng tubig, itong kagulan, ay mabibigyan na ng mata-trigger yung kanyan, yung pagbagsak ng lupa, kaya magkakaroon tayo ng landslide. So, yun ang isang paghanda na natin ito pag dumating yung tagulan natin ulit, ay kailangan natin itong bigyan na pansin, lalong-lalo na yung mga sabi ko kanina, yung mga nasa bulubunduking lugar ng Bulambak, Cagayan, kako na lang, para sama tayo lahat dyan, para mapaghandaan lagi yung ating landslide dyan. So, yung mga yan ay nagkakaroon pa rin kami ngayon ng updating, kagaya na nasabi ko kanina, tinitingnan namin yung mga, kung ano na yung kalagayan ng ating mga bato, mga bundok, mga steep slope yan. Kasi kahit walang mga ibang walang ulan, nasa diyan ang araw, tinitingnan namin kung mayroong mga movements, di ba? Kahit walang mga disturbances yan, minsan nagkakaroon ng natural movement yan ng mga lupain natin at lalong-lalo sa ating mga kabundukan. So, nandyan lagi yung ating mga geological assessment. So, sa ngayon ay nasa mga ibang lugar ng Lambak ng Cagayan at nagkakantak pa rin kami yan. Yan ang sinasabi namin, tuloy-tuloy yan, yearly na cycle ng activities namin yan. Kasi yun nga, updating yung sinasabi namin. Baka may mga pagkakataon na nagbago na yung mga topographic area. So kailangan namin na mapag-aralan ulit kung ano yung dapat gawin sa mga ganyang mga sitwasyon. Yes, sir. Okay po. Noong nakaraang mga taon po ay may pangyayari dito sa may San Pugo Nagtipunan. So maki-update na rin po tayo. Kumusta na po doon? Nagbalik ba yung mga residente po doon sa kanilang dating lugar? O talagang inabandona na po yung lugar na yon dahil hindi na po safe na tirhan? Yeah, actually, ang overall recommendation namin noon ay relocation na yung mga taga doon. Kasi yung pag-aaral ng ating mga geologists dyan ay talagang delikado na yung lugar na yan, lalo pag nandyan yung heavy rain. So, ewan ko kung nagawa na nila yung lugar na pagkakaroon ng relocation kasi ito nga, ewan ko kung nakapunta na yung mga tao namin dyan, nagre-request sila ulit dyan ng mga geological assessment. So mga proposed projects na mga resettlement area dyan sa parte ng Quirino, ewan ko kung kasama yung San Pugo na yan. So para at least mahanapan sila ng magandang lugar na kanilang bagong titirhan. So I think nagre-request naman sila ng geological assessment. Pero ang sabi ko nga, yung sa amin ay mga recommendation man lang ay may bigay namin. Pero nasa sa local government units, siguro kasama dyan ang DSWD at saka Office of the Civil Defense as far as the relocation plan ng mga barangays o mga community na kailangan nating ilikas. Okay po. So magandang balita po yan, bago lumipat yung mga residente ay kailangang may geological assessment. Gaya rin po dito sa may barangay Lutwad, if I'm not mistaken. Yes po, Lutwad po, yung may napabalita na may hole doon sa isang residential area at maganda nga po at ngayon ay wala na tayong parang naririnig na delikado po doon sa lugar na yon at safe na safe po yung mga tao sa barangay na yon. Okay, Hindi, kasamang Telma, yung sinasabi nating mga sinkhole sa parte ng Lutwat, sa Difon, nandyan pa rin yung, hindi natin masasabi na the whole area is safe kasi yung assessment namin dyan, yan yung sinasabi namin, limestone area kasi yan. Kaya minsan, hindi mo maiwasan. Ang limestone kasi minsan, pag sobrang tubig yan, lalong-lalo, kaya dyan nanggagaling yung mga kuweba, di ba? Pag nalusaw yon may butas sa ilalim. So, meaning, magbigay lang ng mga, maagang impormasyon kung meron mga silang maobserban dyan sa Lutuan kasi baka may mga ibang area pa dyan na baka mga darating ng tag-ulan na naman,
baka magkakaroon ulit yan ng mga sinkholes. Kung sakaling mabigyan na naman ng malagyan na naman ng mga tubig yan, baka biglang bababa dahil nga doon sa limestone area. Kaya yung recommendation namin dyan ay kailangan ipaalam kagad sa amin sa NJB kung may mga obserbasyon sa lugar ng lutwat na yan. Kasi yung lugar na yan, may mga limestone formation kasi yan. Hanggang dyan, sa may likod dyan, yung buntok natin dyan, yung nagbukal dyan, nagbukal caves, papunta doon sa lutwat at saka doon sa, ano yun, yung sa impounding doon. So may mga, may mga limestone formation sa lugar na yan. Wala naman pong bulkan, ano sir? So far sa Quirino Province, wala pa naman tayong nakikitang history ng bulkan and wala kaming makitang data sa PIBOL kasi sa PIBOLs naman yan, as far as our record is concerned, wala naman napabalita na bulkan dyan sa Quirino at saka yung dead volcano. Kaya minsan lagi ko ang sinasabi at may halong biro kung saan pinaka-safe na tumira ngayon ay Quirino Province. Yung lagi ko binibiro. Why? Yung landslide natin, medyo minimal. Kasi nakikita natin yung terrain dyan, hindi masyadong steep slope. May mga rolling lang tayo dyan, hindi kaganong kataasan yung mga bulubunduking lugar. At sa bahan naman, ay alam naman natin na mataas sa atin, yung mga bahan natin dyan ay lang yan, local flooding lang yan na parang naiipon lang pero nawawala rin kaagad, hindi nagtatagal. Kasi nag-drain lahat sa parting Isabela at saka sa Cagayan. And itong lagi nating napabalitaan yung earthquake na sinasabi nila, kaya ako malakas magsabi ng loob ko dyan kasi alam mo, kasamang Telma, dyan naman ako pinanganak. Mula nung pinanganak ako dyan, bata pa lang ako noon, doon lang ako nakaramdam ng konting lindol dyan. Pero hanggang ngayon, wala pa namang, sana nga, wala nang matusok ng mga lindol dyan. Kaya sabi ko, napaka-safe tumira sa Quirino Province talaga. Masalamat, Telma. Tama po. Noong mga bata pa tayo, sir, itong Nagbukel cave kasi ang tawag noon, Nagbukel Cave, at hanggang ngayon ay Nagbukel Cave pa rin. At narinig natin noon, tuwing naglalaro kami sa kalsada noon sa National Highway, ay may bulkan dyan. Ayun nga yung Nagbukel Cave, at awan ng Diyos ay hindi naman pala ito bulkan. At Limestone formation yan. Opo. Okay, doon naman po sa may doon sa may Barangay Eden, Cabarugis, may hot spring kasi doon. Tama po ba yung nalalaman namin na kung may hot spring ay may malapit na bulkan? So far, yung initial ng assessment namin dyan, wala namang bulkan. Kasi minsan, ang mga hot spring yan, kadalasan talaga malapit sa, kaya nga thermal plant Kaya sinasabi na malapit sa mga magma, yung formation ng bulkan. Sa initial na assessment ng GEO natin dyan, wala namang ma-predict o kaya nakikita ang ganong sitwasyon. Although, kasi sa ilalim naman kasi ng mga lupa na yan, meron tayong sinasabi na yung pressure, pag nagkaroon ng pressure yan at saka yung yung klase ng mga bato, medyo may tendency na iinit talaga yung tubig sa ilalim. Pero so far sa ngayon, wala naman nakikita pa dyan na malapit na bulkan dyan sa lugar na yan, sa Eden na yan. Kasi Eden, Cabarugis, kadalasan dyan may mga limestone kasi dyan So siguro mga naipon na mga area ng mga water table dyan na may mga kasama ibang klase ng bato. Minsan kasi yan nagkakaroon ng reaction sa tubig yan sa klase ng bato. Kaya minsan may mga mainit na mga ganyang sitwasyon. Kagaya ng kwan natin, i-relate na lang natin sa Salinas Salt Spring, di ba? Ganon din ang sitwasyon. Wala namang nakikita mga bulkan. So at least mapanatag na ang ating kalooban dito sa Quirino na walang mga based on your assessment ay walang mga bulkan at safe tumira dito sa ating lalawigan. At eto na, mga kasama,
Kasama rin po natin si Giro ng XFM Santiago. Dumako na tayo sa more exciting part ng ating discussion ngayon, ng ating talakayan. Morning, ma'am. Morning, sir. Yeah, good morning, Giro. Okay, Giro. Paparating na tayo dito sa ating usapang mining, okay, ng Oceana. Sabi nga natin kanina, ang MGB ay responsable sa disposition ng mineral resources, responsible disposition ng mineral resources dito sa ating lambak ng Cagayan. At kung hindi madidispose ang mga ito, ay accountability ng MGB. Hindi po ba, sir, lagi natin sinasabi na nasa batas na yan, at kung hindi natin magagawa ang ating trabaho, ay malaki ang ating pananagutan sa gobyerno. Okay? So, kumustahin natin, unahin natin, may mga ongoing mining exploration po ba or mga bagong mining permits na in-issue ng MGB dito sa lalawigan ng Quirino or Region 2? Yeah, so far sa ngayon ay karamihan ng mga pending application ay nandito sa part ng Isabela at saka sa Nueva Vizcaya. Pero exploration application pa lang, yun ang tinatawag namin EXPA. So wala pa sila sa operation stage. So meaning, naghahanap pa lang sila kung may mga makitang magagandang or deposits na sinasabi namin, ay doon pa lang sila magkakaroon ng minahan. Pag nagkaroon sila ng findings sa exploration activity natin, ay doon pa lang magkakaroon ng pagmimina. Pero so far sa ngayon, ang operating mines natin dito ay itong Oceana Gold nga at saka itong FCF Minerals sa Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya. And itong isang operating mines din natin na nandun sa Dinapigi, yung nickel mines natin sa Dinapigi. So, yan pa lang ang mga operating mines natin dito sa Region 2. Pero karamihan ng iba, application yung exploration nila. Saka dito sa lambak din dito sa probinsya ng Cagayan, meron din tayong mga exploration activities dito sa bandang offshore naman yung sinasabi namin dito sa parte ng dagat. So, yan yung mga ongoing status ng ating mga operating and non-operating mines dito sa lambak ng Cagayan. Okay, so dalawa lamang po itong FCF at ang Oceana Gold dito Saka yung sa Dinapigi mining sa Isabela. mining. Okay. So yung mga taga Isabela, baka may katanungan kayo about Dinapigi mining. Kasamang Irene and Giro and kasamang Chris, may katanungan po ba kayo? Yeah, sa akin katropang kasamang Telma, and good morning kay Director Ancheta, sir. Yeah, good morning. Morning, sir. Na-encounter ko lang itong article ng publication ng ang Bayan, na bago lang po na publish nitong March 2024, na may title na Cagayanon Suffer Cost of Offshore Mining and Black Sand Mining, na sinasabi meron daw Apollo Global Capital Incorporated, Chinese company, na nagko-control sa operation ng offshore mining sa Cagayan, na meron daw 25-year mining license by the Mines and Geosciences Bureau. I don't know kung ito'y dati ng issue na kanilang nire-raise up, Director. Yeah, actually, yung Apollo na yan yung kasama ng JDBC. So yung JDBC kasi siya yung operator ng MPSA Mineral Profit Sharing Agreement natin, tinatawag namin MPSA, na offshore sa parte ng coastal area ng Cagayan. So yung sinasabi nilang 25 years, yun yung contract na binigay ng national government doon sa permit, kaya nga yung sa agreement. So Mineral Production Sharing MPSA Agreement, 25 years na agreement yan. Kaya lang, ang aktibidades yan ay magkakaroon ka na muna ng exploration activities. Di ba? Mag-explore muna yan, magkakaroon ng development. Kung maganda yung result ng exploration, magkakaroon ng development. Then, doon sa time after development, pag duman na lahat yung mga requirements yan, kasamang ECC, project feasibility, lahat ng mga requirements, ay ma-secure yan, doon pala mag-umpisa ng operation yan. Pero so far, sa sitwasyon ng Apollo JDBC ngayon, ay
naka-standby naman sila at hinihintay yung kanilang mga vessel. Kasi dati na yan nagkaroon ng kanyan eh. Nag-testing sila dyan sa karagatan yan kung paano yung efficiency ng siphon vessel nila dyan. At ito nga, mga ilang taon na dyan na medyo nagkakaproblema yung technology nila dyan. Ewan ko kung may darating pa silang bagong technology na medyo mahina yung siphon nila kasi medyo malalim yung lugar. I think 30 to 40 meters ata yung lugar ng JDBC. So nagkakaroon para sila ng kwan dyan, ng ibang technology kung paano nila i-upgrade yung recovery dyan ng ano to, ng mga buhangin na may kasamang sa ano ito, iron sand sa lugar na yan. So far yung MPSA nila 25 years nga pero sa ngayon wala pa silang actual operation. Doon kasi sa artikulo ng Ang Bayan na of course alam naman natin na ito ay publikasyon ng communist mga lumalaban sa government, nasisira daw yung mga bagay-bagay sa dagat, no? At may negative environmental impact, ano? Ano yung may comment niyo naman po rito, Director? Yeah, actually, lahat naman ng klase ng project, hindi lang mining, nagkakaroon talaga ng environmental impact. Kaya nga meron tayong EIA, yung Environmental Impact EIA Assessment na ginagawa ng Environmental Management Bureau para lahat ng mga environmental effect dyan, mga degradation, ay kailangan mabigyan to ng national government para sa pagkakaroon ng operation ay mabigyan pansin kung paano nila i-handle itong problema na ito. Kaya nagkaroon na sila ng mga study dyan, nagkaroon na sila ng mga research dyan. So yung mga sinasabi nilang mga masisira dyan, siguro siyempre yung mga corals, pero honestly, sa result naman ng mga data nila na nasasubmit sa amin, so far wala namang corals dyan sa lugar ng JDBC. Puro buhangin yung lugar na yan. So yun siguro yung mga hinaing ng iba na nagkakaroon ng mga isda dyan. Masisira siguro yung mga coral nila. Pero so far, yung parte ng Apari hanggang Santa Ana dyan, sumakay pa ako sa isang barko noon, yung explorer natin, yung gobyerno, yung barko ng gobyerno yan sa MGB. Nagkaroon sila ng testing diyan sa mga lugar na yan. Sa mga nakuha namin mga buhangin diyan, wala naman nakikitang corals, puro buhangin. So siguro during the time ng study doon ang lumabas. Siguro yun yung haka-haka ng ating mga kasamahan na talaga siyempre kahit sino naman kung hindi ka magkaroon ng actual study diyan, ang lagi mong iniisip diyan tubig dagat, maraming mga bahay ng mga isda dyan, mga corals. Pero so far, dito sa MPS area, wala po na determine na coral area dyan. Nasa bandang, malayo siya, nasa bandang malapit sa Palawi Island. Nandun yung mga coral. At hindi naman pwedeng lumapit dyan kasi protected area yung natin, yung Palawi Island. May mga corresponding meters, kilometers dyan from the nakasama yung dagat. So malayo naman sila sa protected area yung JDBC project natin. Last na lang siguro, Director, kasi meron yata po kayong pinasara na small scale miner dito sa Cordon na noon nagsabi na magmimina sana ng ginto. Kamusta na po yung status ng tangka na pagmimina na to sa Cordon Isabela? Yeah, actually hirap na kami noon dyan kasi alam nyo naman dyan maraming mga halo-halo, may mga illegal small scale miners, may mga nagkakandak ng exploration dyan. Pero so far pinatigil namin sila, kasama namin ang police dyan sa Isabela, pati mga local government units. Kaya lang minsan honestly hindi mo maiwasan kasi hindi naman tayo 24 hours sa lugar. Pero talagang parang dyan, hit and run, mga ganon, tataguan na lang. Pero binabalik-balikan pa rin namin, nagmamonitor pa rin kami dyan. So, kasi ang plano dati ng provincial government dyan ay gawin sanang minang bayan para yung mga illegal small scale miners dyan ay magkaroon ng legal operation at magkaroon ng mga corresponding collection ng government, lalo sa mga taxes. Pero ito nga, mayroon dumating dyan na exploration company, yung sinasabi nilang sexy.
So tinitingnan namin, pinag-uusap namin sila kung pwede ba silang nandiyan na dalawa, may exploration ng large scale, meron silang small scale diyan. So far hindi pa namin nare-receive kung ano yung mga agreements nila diyan na pwede silang magkaroon ng existence ng dalawa diyan. So sa ngayon, ito nga ewan ko kung nakarang 2 weeks sigwata diyan, pinasada namin ulit. Pero so far ay nakatigil naman yung mga operation diyan. Thank you, sir. Yan lang po muna sa akin. Salamat po, Director. Okay, salamat Kuya Samang Diro. Thank you so much, kasamang Chris. Chris, yeah. Yes po. Director, balikan po natin itong offshore mining diyan po sa Cagayan. Sabi niyo walang environmental impact. Puro sand lamang po yung nakukuha, ano? Hindi affected yung corals ng area. How about po yung livelihood ng mga tao doon? Hindi po ba apektado nitong operation na ito? Yeah, actually, hindi naman yung sinasabi nating walang kaukulang environmental impact. Nandiyan pa rin yung impact pero nagkakaroon ng, sabi natin, may mga mitigating measures to minimal yung mga environmental impact natin dyan. Kaya napapayagan yung mga operation. Meaning, na-addressan yung mga environmental effect dyan sa degradation. Kasi sabi ko kanina, unang-una, lahat naman ng mga projects, hindi lang mining, ay construction lahat yan, road widening lahat yan, may mga environmental impacts lahat yan. So, ganun ang mga projects natin. Now, sa sabi mo kanina tungkol sa hanap buhay ng mga tao dyan, siyempre, karamihan dyan ng mga hanap buhay dyan sa offshore is pangingisda, mga fisherman ang nandyan. Pero, usually, ang operation naman ng mining dyan, barko, nandyan lang, nagsasanction siya, sumisipsip siya ng buhangin at saka iron sa ilalim. Yung fishing activity nila dyan, nandyan lang naman Kaya lang, hindi sila masyadong makalapit sa barko, di ba? Pero yung mga ibang fishing boat dyan, nandyan pa rin sila. Hindi naman nila pinagbabawal lahat yan kasi maluwang naman yung karagatan dyan. Kaya lang, hindi lang sila pwedeng lumapit sa kung saan yung nag-ooperate na barko dyan. Pag umalis siya, yun, pwede naman ulit kasi karagatan naman lahat yan. So, pwede naman nilang puntahan yan para mangisda. Yes, sir. Hindi ko nakita kung sino ang unang nag-raise ng kamay. So, unahin na lang natin ang dalaga. Ladies first muna, no? Kasamang Jiro. So, unahin natin si kasamang Irene. Please go ahead. Kasamang Irene. Aga po, RD and Ma'am Telma. Sir, kasi po dito sa El Nino phenomenon po natin is kaliwat kanan po yung grass fire na nangyayari po dito sa Lambak ng Cagayan po, sir, no? Ano po yung ginagawa ng MGB to prevent po na maapektuhan po yung community po, sir? Ako, grass fire na yan. Sa dinner natin yan. Di ba? Sige. So mga grass fire natin, although sige, nasa dinner naman tayo, dinner MGB. Actually, dapat yan, hindi lang trabaho ng dinner yan. Kasi nandyan yung mga community, nandyan yung mga barangay. So, lagi naman, ewan ko, nakandak naman nila lahat yan yung mga training, mga information. Alam naman natin na sa ganitong panahon, dapat lagi silang handa dyan at lalong-lalo na yung mga nasa lugar ay yung fire line na sinasabi. Kung hindi man maiwasan, lalagyan nila ng fire line para at least hindi masyadong lumaki yung mga damages pag nagkaroon ng mga sunog. So, kasama yan dapat ang ating mga komunidad na nakikipagbantay. Hindi lang kasi pinapaubaya sa DNR kasi sabi nga namin, hindi naman yung mga taga-DNR naman, hindi naman lagi araw-araw nandyan, hindi naman 24 hours nandyan. Karamihan minsan nasusunog dyan, gabi. So, minsan dapat yan yung mga ini-encourage ko tuloy, yung mga community natin dyan, yung mga barangay officials na makipagtulungan din sa ating mga to prevent yung mga fire na ganyan. Pero honestly, dapat pag alam natin yung mga lugar delikado sa sunog, dapat yun ang sabi ko, mag-establish na kaagad ng fire lines, yung mga lugar na yan para at least maiwasan yung damage. Kasi sa mga ibang lugar dyan, lalong-lalo sa mga bulubundok, kunting tapon lang dyan ng yung kwan ng sigarilyo, sunog na yan. Then, may mga ibang lugar dyan na nagsusunog lang ng konti, malakas ang hangin, lumipad, doon bumagsak sa lugar na mga madaling masunog, kaya gano'n, lumalaki ang sunog. So, siguro, ang isang solusyon dyan ay laging nakahanda yung fire line natin para at least alam natin yung limitation ng damages
kung may mga sunog man. Okay. Ganun na rin po yung mga yung mga kailyan natin na naninigarilyo. Kasi doon kung minsan nagsisimula yung sunog, lalo na yung mga nakasakay sa pampasaherong mga Yeah. ah, ano lalo na papuntang bundok, sir, Yeah. naninigarilyo doon sa taklo, then Hapon. doon po nag-uumpisa yung sunog. So marami na po kasing mga nasusunog na kabundukan dito. Sayang naman po yung effort ng DNR at ng Menros natin sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Okay, kasamang Giro, it's your turn. Magandang umaga po, Ma'am Telma, RD Mario. Sir, recently po no sa nakalipas po na taon ay inihayag po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may malaking bulto po ng ginto na nawawala dito po sa ating Pilipinas. And recently no, minention po nila na malala daw ang sitwasyon dito sa Region 2. I don't know kung paano po ninyo bibigyan ng sagot dito, Director, no? Kasi sinasabi na mas malala daw po ang sitwasyon dito sa Region 2 dahil na ni isa daw, wala daw pong nakarehistro na mga small scale miner dito po sa lambak po ng Cagayan. Though sa sa karatig po natin na Cordillera Region ay meron lamang pong iilan na director. So paano po, kamusta po yung monitoring ninyo sa MGB no para po kumbaga malaman natin at ma-identify natin na itong mga small scale miners na ito ay rehistrado talaga ito sa atin pong pamahalaan? Yeah, actually, hindi naman yung Region 2 ang pinakamaraming nawawala. Actually, Region 2 ang kokonti ang illegal small scale miners. At Region 2 ay wala pa tayo ditong hindi pa tayo nagkakaroon ng declared minahang bayan. Yung sinasabi natin kasing minahang bayan, i-declare mo na yan, tapos dyan mag-mimina yung mga small scale miners natin. So sa Region 2, sa tingin ko, wala namang ganong kalakihan na sinasabi na nawawala. Kasi hindi naman ganong karamihan dito ng mga illegal small scale miners. Diba? Paano magkakaroon ng mawawala kung wala namang illegal small scale miners? Yung sinasabi ko nga, ang mga illegal small scale miners ito nandyan sa Cordon, nandyan sa Ronrono, nandyan doon sa DDP mine. Pero pinapatigil namin yan, hindi sila nakakabante ng ganyang kalakihan kasi binabantayan namin sila. Hinihintay nga namin kung merong mga minang bayan proposal dyan, yun ang pupuntahan nila pagmimina. Pero yung nawawala, sa akin, yung ibang region siguro na maraming small scale miners, mas maraming nawawala doon. Tayo kukunti ang small scale miners. Cordon, Ronrono at saka sa DDP lang. Ilan lang yun, mga ilan lang yan. Kasi kaya nga namin gustong magkaroon sila ng mga legalization yung mga iba dyan para magkaroon ng collection ng national government. So sa amin sa Region 2, huwag nating sabihin. Sa akin hindi ko pwedeng sabihin na kami ang pinakamalaki kasi kukunti ang small scale miners natin dito. Yung mga malalaki ang mga lugar, kagaya ng mga ibang region, hindi na ako magbabanggit, alam nyo naman, doon maraming mga ginto, doon maraming mga small scale miners. Sila yung maraming nawawalan. Kasi ako mismo nakausap ko, ewan ko kung nandun ka nung yung stakeholders forum natin sa Santiago City, dyan sa may Casa Yan, na nag-invite tayo ng mga, di ba may mga na-invite tayo mga speaker ng Central Bank. O sila mismo ang nagsasabi na Region 2 walang mga hindi gaanong karamihan ng mga small scale miners dito. Ang marami sa atin dito dyan sa Cordillera na nasabi nila mismo doon sa forum na maraming mga small scale miners dyan. Pero dalawa pa lang ata yung minang bayan dyan na nakakausap ng Central Bank. Kasi ang Central Bank natin dito sakop nila ang Baguio Region 1, yung regionalized system ng Central Bank ay magkasama tayo dyan. Yun ang aking narinig na sinabi ng Central Bank sa atin. Opo. Director, no, pwede niyo po bang banggitin sa amin, no? Ano ho ba ang yaman na meron po ang lambak ng Cagayan? Kasi meron tayo dito, may malaki hong kumpanya po ng minahan dito, no? Pero sa inyo pong pagtaya, Director, no, ano ho ba yung meron tayo na kumbaga ito ho ang lambak po ng Cagayan ay talagang
dinarayo, no? Lalo na po at yung sa pagdating po sa pagmimina, Direktor. Yeah, talaga dito sa atin, nandyan talaga yung lalo na sa part ng Vizcaya, Quirino dyan, malapit sa Cordillera, nandyan yung gold natin dyan, gold, copper, silver. Pero sa parte ng Isabela, ang nakikita natin dyan, nandyan yung mga iron, kaya nga nandyan yung dinapikimanin, yung nickel, mayroon din mga iron dyan, at saka yung mga limestone. Kaya lang hindi pa masyadong na-explore yung Isabela natin, lalong-lalo na sa mga ginto at saka copper at saka limestone. Pero mayroong mga mangilan-ilan na mga ma-identify pero hindi pa nagkakaroon ng detailed exploration sa mga activities na yan, sa mga lugar na yan. So may mga limestone, may mga iron yung bakal, di ba? Yung may mga chromite, may mga manganese kasi diyan. So yan yung mga sinasabi nating source materials ng mga bakal yung iron natin. So yan lang naman ang mga major na nakita natin dito. Although yung mga iba rito, may mga maliit-liit lang yung mga sinasabi natin clay, di dyan sa parte ng Cagayan, yung mga ginagawang banga, di ba? Mineral din yan. Those are clay materials, kaya may nagawa sa igig. Ang dami din production ng clay dyan. So sila rin yung mga gumagawa dyan. Yan yung mga ibang resources natin dito sa pagmimina. Pero definitely, ang marami dito sa atin, mula Vizcaya hanggang Cagayan, yung sand and gravel natin. Kasi sand and gravel, consider dyan non-mineral na non-metallic mineral yan, yung sand and gravel natin dyan. So marami tayo dyan sa buong Cagayan, buong Region 2. So yan yung mga nakikita natin na mga minerals na nandito sa ating lambak ng Cagayan. Although, nagkakaroon pa ng continuing research namin ng mga MGB, kaya nga nandyan yung mga geologists namin. Ongoing pa rin yung mga quadrangle mapping, mineral reservation area para tumitingin sila dyan sa mga bulubunduking lugar kung ano yung mga makikita nilang occurrences kung anong mga occurrence ng mga ibang minerals pa dyan. So ongoing pa rin yung determination kung mayroon pa mga ibang makita sa lambak ng Cagayan. Yan ang Apo. sitwasyon natin kasama Hero. Ipo po. Director, Ma'am Telma, last questions na po. Pahirit po. No? Director, no, kasi dito sa lambak po ng Cagayan, marami sa atin pong mga kababayan, no, yung may mga pag-aari po na lupa sa mga bulubunduking bahagi po ng lambak ng Cagayan, wherein, no, mas pinipili ho ng ilan na magtayo ng kanilang bahay, gawa nga naman na sarili nila itong lupain, no. Pero recently ho kasi may mga sitwasyon po kasi na nakakapag-identify tayo ng sinkhole, yung iba naman prone ho sa landslide, no. Kung sakali ho, ano ho yung may papayo ng MGB doon po sa atin pong mga kababayan, Direktor, no, na kumbaga wag na ho silang magtayo ng kanila pong mga bahay, although yun naman ho ay kumbaga parang tinetreasure nila na hindi na ako, ba't pa ako bibili ng lupa sa ibang lugar, may lupa naman kami dito sa Kwan, mas okay naman dito, na ganun yung mga notion ng iba ho nating mga kababayan, Direktor. Yeah, magandang katanungan yan. So, sa ating mga kababayan, actually kaya nga lahat naman ng ahensya ngayon, lahat ng projects nila, construction, ay humihingi dito sa opisina sa atin ng certification kung ano yung status ng lugar, safe ba, naaral ba ng geologist yan, para bago sila magtayo. Ngayon, sa ating mga private owners, siguro makakatulong naman dyan kaya nga mayroon tayong yung local development plan sa mga provincial development plan, municipal development plan, barangay development plan. Kailangan din nila siguro matanong dyan kasi lahat na ng barangay, munisipyo, probinsya ay binigyan na namin ng geological map. Meron na tayong nakandak na namin ng mga geological assessment sa mga ibang lugar dyan, sa mga barangays, kung ano yung status ng barangay, para makita nila kung yung lugar nila ay safe. So, kaya nga binigay namin yung mga geohazard maps sa mga LGUs down to the barangay. Nagpakandak pa kami dyan ng pag nagkakandak kami dyan ng mga exit conference, meron sila mga kunting training dyan kung paano basahin yung mapa. So siguro, sa ating mga kababayan na nasa mga parplang barangays na nasa loob-looban, puntahan muna nila yung mga barangay officials bago sila magtayo kasi meron kaming mga binigyan na maps. Kung wala, mag-request lang sila dito sa opisina yung mga barangay na nawawala na ng mga mapa kasi katatapos ng mga barangay election, baka mamaya yung mga ibang geologic map natin dyan, geohazard maps,
baka hindi properly na turnover sa mga pagbabago ng mga barangay officials para magkaroon sila ulit ng mga reference para sa barangay development plan nila, para makita nila yung sitwasyon ng tatayuan nila. Kasi Okay. tama yung sabi mo, magkakaroon sila ng basta na lang magpatayo diyan na hindi alam yung sitwasyon ng lugar nila. Yung pala Mm-mm. pag-ulan, bumagsak kaagad. So dapat bumisita sila sa kanila sa barangay development na dito, council nila, at nandiyan yung mga geohazard maps natin. Kasama. Maraming salamat po, Director. Ma'am Telma, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much sa kasamang Giro. Okay. So yung mga nagpapatayo rin po ng bahay sa gilid ng kalsada o kaya ay sa malapit sa ilog. Road right of way. Yung road right of way at saka yung yung easement right ng pumunta kayo sa tabi ng ilog, pumunta kayo sa DNR para doon sa sinasabi nating easement right. Baka mamaya sakop yan ng ilog. Doon naman sa National Highway, punta kayo naman sa DPWH para makita nila yung road right of way kung saan yung pwedeng magpatayo. Baka mamaya nagpatayo kayo dyan, pag nag-widening ang kalsada, babakbakin yung bahay nyo, sayang. Yun lang, kasamang Telma. Yes, sir. Opo. At delikado rin po, sir, yung mga nagtatayo ng bahay sa mga tabing ilog. Dati makikita tayo nga kasla matumba nga ng baan nga kunada. Dati landslide, matumba maianod nga kasla papel at jibalay. Sayang naman. Okay, so yun po yung mga hazards. Buti na lang may mga regular na geological assessment ang MGB para malaman natin kung safe ang lugar natin. Okay? May katanungan pa po ba? Kasamang Jumong? Wala yata si kasamang. Okay, kasamang DJ? Yes, Ma'am Telma, good morning po and good morning po kay RD Mario. So pinag-uusapan po natin ngayong umaga po ito nga pong mga programs po ng Mines and Geosciences Bureau, lalong-lalo na po dito sa Region 2. And yun nga po, tungkol din po sa mining. Pero alam po natin na isa po sa mga role natin bilang mga nakatira dito po sa ating planet Earth ay yung pangangalagap nga po natin kay inang kalikasan. And ngayong April nga po, sir, ay pinagdiriwang po natin ang Earth Day 2024. Na may tema pong planet versus plastic. So ang MGB Region 2 po ay nag-launch ng Plastic Kalikasan Campaign, sir. So pwede po ba ninyong i-share ang kampanyang ito po and kung ano po ang counterpart po ng ating mga mining companies dito sa Region 2 para po sa kampanyang ito, sir? Yeah, maraming salamat kasamang DJ dyan sa nabanggit mo yan. Yeah, tama-tama yan kasi tinaon namin sa Earth Day yung launching natin ng Plastic Kalikasan. So sa mga tuwid, sa pangalan pa lang, Plastic Kalikasan, yung pagmamanage ng mga basura natin, yung mga use sa ating mga plastic. So yun yung binibigay natin na tuon sa ating mga mining companies. Although initially kasamang DJ, bago man nagkaroon yan, ay kasama na yan sa compliance nila sa ating regulatory agency na nagkakaroon na sila ng ganyang mga programa. Although maganda nga at kumbaga parang na-enhance yan sa pagkakaroon natin ng launching, yung awareness para hindi lang yung mga mining companies, pati yung mga concerned barangay ay na-involve yan sa launching natin. So yung mga host community sa mga mining companies, nagkaroon kami ng simultaneous activity din sa Dinapigi, dyan sa Oceana Gold, sa FCF, yung mga mining companies natin. Nag-conduct sila to their particular area. So nagkaroon sila ng programa dyan. Nagkaroon sila ng clean up, kung ano yung mga dapat gawin sa plastic, mga recyclables, whatsoever na programa. At yan po ang ginagawa na ating mga mining companies ngayon, yung tamang pag-handle at pag-dispose ng ating mga waste plastics dyan. So far, so good naman yung nangyari at maganda naman yung mga cooperation ng mga stakeholders natin dyan, yung mga lugar na mayroong mga minahan. And the same time, siyempre dito sa opisina, nagkaroon din ng mga launching program activities sa mga programang yan. So maganda naman yung ating mga feedbacks at yung mga cooperation ng ating mga stakeholders as far as that Plastic Kalikasan launching program natin kasamang DJ.
Okay, sir. Thank you so much po. Alam po natin ano sir na dito po sa Region 2, bawat probinsya, bawat LGU po ay may mga solid waste management team. So ano po ang pagkakaiba sir sa solid waste management sa mga lugar po kung saan meron po tayong mga mining company, sir? Yeah, actually yung mga mining companies natin lahat yan ng DNR policies ay sinusunod nila yung MGB policy, DNR policy, EMB policy. Lahat yan ng mga pertaining to environmental program, environmental laws ay ini-implement lahat yan ng mga mining companies. Kasi kaya nga nandyan yung sinasabi nating sa ating MGB, yung multi-partite monitoring team, kasama dyan ang DENAR, kasama dyan ang MGB, kasama dyan ang DMB, kasama dyan yung ibang sektor, para at least lahat ng mga rules and regulation natin pertaining to the environment ay kasama lahat dyan na binabantayan namin lahat. Although nababanggit lagi, kami lang kasi yung lead agency dyan kasi mga mining project dyan. Pero mga ibang kasama natin, mga sa kailangan magkaroon ng implementation ng mga laws dyan ay kasama natin na binibigay sa kanilang guidance during the operation. So sama-sama tayo dyan. Minsan, nandyan pa rin ang DOLE, di ba? Sa mga employment, kung may mga problema sa employment, kasama ng mga DOLE. So lahat ng agencies concerned as far as the mining operation is nandyan. Tulong-tulong lahat yan ng national government. Kung ano yung role ng bawat national government ay ini-impose nila lahat yan sa isang mining companies. So, hindi lang MGB dyan. So, nandyan pa rin ang EMB sa waste management nila. Ginaguide pa rin yan ng EMB kung paano yung waste management ng mga mining companies natin. So far, sa Region 2, nakikita namin compliant naman yung ating mga mining companies as far as those policies is concerned. Okay, sir. Maraming salamat po. So yan po muna, Ma'am Telma. Balik po sa'yo. Yes, kasamang DJ, Jumong, maraming salamat. Hihirit daw si katropang Chris Estolas. Go ahead po. Okay, sige lang. Yeah. Sige. Okay Ma'am lang. Telma, again, good morning po, Sir Mario. Nitong nakalipas lang po na araw, nag-declare ang DDPU Mines ng kanilang contribution sa ekonomiya ng Pilipinas, in which nagbayad sila ng more than 2 billion pesos. Hindi, 1.1 billion. 1.1 billion. 1.1 billion, so mali po pala. Pero still, ang 1.1 billion is napakalaking halaga. Ibig sabihin, maganda pala ang minahan sa ekonomiya. So paano naman yung parang aksyon ng MGB para maka-encourage pa ng mga malalaking kumpanya na pwedeng magmina sa Region 2, Director Sir Mario, sir? Yeah. Napakagandang katanungan. Actually, nung pinag-aaralan ko yung binayad nila, kasi alam mo yung binayad nila ng 1.1 billion, that is above all taxes nagbabayad na sila ng income tax, lahat ng mga taxes sa local government units, ay nagbabayad na sila dyan yearly. Ngayon, itong sinasabi nating 1.1 billion, yes, ay additional government share. Unang-una, nung magkaroon kasi ng FTA yan, ay yun yung sa negotiating panel ng national government at saka yung Oceana Gold, ay yun yung sharing, yung 60-40, 60 sa Philippine government at saka 40 sa company. Ngayon, sa FTA yan, meron silang tinatawag na recovery period, di ba? Sa agreement kasi yan, may tinatawag tayong recovery period na mula ng exploration hanggang development, hanggang sa production, lahat ng mga expenses nila dyan, i-recover muna nila dyan bago tayo maghati sa 60-40. Di ba? Ngayon, at natapos na yung recovery period nila dyan sa mga gastusin nila ng mga nakarang exploration, development at lahat-lahat, ito na, nag-declare na sila na, Pilipinas, ito na yung pwede natin paghatian after deducting all of these things. So yan yung lumabas ngayon na sharing natin. Share natin na 60% sa national government at saka 40% sa Oceana Gold. So, mula ngayon yan, yearly, taon-taon na yan. Magkikwentahan tayo kung magkano na naman yung share natin sa mga susunod na taon. So, nasabi ko nga kanina, that is above ng mga taxes na binabayad nila. And one thing, maliban dyan, kung nababalitaan nyo yung mga programa nila, yung social development program sa mga barangays, yung community development fund sa mga barangays, yung provincial development fund sa mga probinsyang dalawa, yung Quirino at Nueva Vizcaya, iba pa yon sa 1.1
1 billion na binigay nila na share natin. Yung mga sinabi ko, dati na nilang ini-implement yan. Tapos, ito pa, nagkaroon pa tayo ng 1.5 billion. Alam na mga barangays yan kung paano sila tumatanggap, paano sila nakikinabang sa mga development na natin. Iba pa yung tinatawag natin na CSR, yung CSR nila na Corporate Social Responsibility sa community. Siguro, tanungin nyo lang yung mga taga-DDPO kung gaano kalaki yung Corporate Social Responsibility nila doon. Nagpatayo sila doon ng eskwelahan. Nakita nyo? Nagpatayo sila doon ng water system. Ilang bilyon yon. Yung mga ibang infrastructure sila doon. Hindi lang SDMP. Marami din yung Corporate Social Responsibility nila. So napakaraming pakinabang na nakuha natin dyan. Kaya nga, lagi kong sinasabi na kami sa MGB ay talagang binabantayan din namin maigi dyan para yung implementation hindi magkaroon ng problema, para tuloy-tuloy yung development, hindi magkakaroon ng mga masyadong yung mga environmental disaster. Yun ang talagang ayaw namin mangyari. So sa amin sa MGB as a regulatory agency sa Oceanagold, honestly, sabi ko sa iyo, natutuwa ako at masaya ako kasi hindi pa ako director noon. Nandyan na ako sa Climax Aripo noon. Exploration stage pa lang na umpisan ko yan. Kasama ko sa bundok yan na uikot dyan, nag-IC dyan, natutulog ako sa community. Alam ko yung history niyan. Kaya minsan, napakasayang makita na ganyang kaganda ngayon ng DDPO. Kumbaga, naging success story natin sa ating mining industry sa buong Pilipinas. Ganon ang sitwasyon natin kasama ang Gino. Thank you, sir. Back to you, Ma'am Telma. Yes, kasama Chris. Ang alam pong itatanong mo ay may extension ba ang Oceanagold Philippines, yung operasyon po niya? Meron po ba, sir? Yeah, actually, hindi naman extension. Di ba, nung nagkaroon sila ng exploration activity, nandyan yung FTA area nila. Meron pa rin mga mangilan-ilang lugar dyan na exploration activities nila. So, ang pinag-usapan pa lang natin ngayon, yung nung nakita nila during exploration, yung nahanap nila na pwedeng minahin, ayun pa lang yung ginagawa, yun pa lang yung ongoing mining production nila. Ngayon, sa mga ibang area nila na covered pa rin yung FTA area nila, so nandun pa rin, meron pa rin mga initial activity dyan na mga exploration activity. Kung makakahanap pa sila ng mga magandang deposito dyan, so that will be another additional years to operate kung sakaling magkaroon pa sila ng magandang resulta sa mga exploration nila sa ngayon kasamang Telma. Okay, sir. How about po yung mga small scale mining operators po dyan sa DDPO? Sabi nyo, na-legalize na yung iba? Hindi, wala pang legal dyan. Illegal pa lahat. So, puro illegal pa yung mga nandoon. So ang sabi pala ninyo ay iniisip ninyo kung paano illegalize yung kanilang operasyon para naman may collection. So ano na po, nasa anong stage na po tayo? Yeah, actually, sa part ng kanyon, sa DDPO, medyo mahirap gawin yon. Sa part ng Isabela, ang mayroong ganong scheme ang tinitingnan namin. So, hinihintay namin yung pag-uusap ng barangay at saka itong sexy, yung sexy kasi, sexy lang ang tawag pero hindi sexy yun kasi Cordillera Exploration Corporation Incorporated, kaya tawag nila sexy. Hindi yung sexy na kagaya mo kasamang Telma. So, ang gawin doon ay tingnan namin kung ano yung negotiation nila na pwede ba silang magkaroon ng minahang bayan habang nagkaroon sila ng exploration. Nasa kanilang mag-usap yan Kung halimbawa habang nag-explore sila, nandyan sila, then in case na magkaroon ng operation nitong sexy, baka pwede naman na silang o magtrabaho na lang sila doon, wala nang small scale para o mag-operate ng large scale. Kasi may mga sitwasyon kasi sa mga mga small scale mining areas na pwede lang minahin ng small scale mining pero hindi na applicable ang large scale mining. So siguro yan ang mga tinitingnan nila muna dyan bago sila magkaroon ng magandang pag-uusap at yung resulta ng kanilang pag-uusap yan. Okay, so sana naman po ay yung mga opisyal doon sa DDPU tinitingnan talaga nila yung pagpapatupad ng environmental laws doon po sa mga areas na nasasakupan ng mga small scale miners doon.
Okay, nakapasok na po si kasamang Michelle. Connecting to audio. Kasamang Michelle, kung nandyan ka na, pwede ka nang mag-shoot ng inyong katanungan. Nandito na tayo, pinag-uusapan na natin yung 1.1 na billion additional government share ng gobyerno. So siguro i-explain ni Sir mamaya, no? Kasi sabi doon sa press release ng DDPU Mines, OP, ay although it will go to the national government, ay ni-ensure naman na may mapupunta sa mga local government units. So paano po yung sharing nun, sir? Yeah, actually yung sharing diyan ay nasa national government na yan. Basta kasi yung that is a collection from to the Bureau of Treasury natin, siyempre pupunta yan sa kaban ng bayan. So siguro sa makatuwid yan, alam naman ng mga karamihan, siguro DBM, saka sa budgeting siguro ng mga iba-ibang ahensya, baka doon sila pwedeng magkaroon ng lambing man lang. Kasi pati ako nga, Madam Telma, gusto kong maglambing sa DBM na dagdagan ng konti ng pundo ko dito sa MGB Region 2 para naman kahit papaano makatulong. So siguro, na nasa national government na yan kung how they will have they use the distribution, depende sa national government kasi wala naman na tayo doon. Kumbaga na-submit na natin dyan, na-remit na doon. So sila nang bahala doon. So pati nga local government unit, siguro, I think hindi ko alam kung paano nila papasok yan kung kasama dyan sa national wealth yan sa sharing. So it's up to the national government to have those things, what do you call this? Hati-hatiin yung pie. Yan ang sila nang bahala doon. Basta importante, malaki na yung kwan namin nito tulong natin sa national government na kahit paano ang mining industry ay nakakatulong na sa economic recovery ng ating bansang Pilipinas. Yun lang mga kasamang Telma. Okay. Naka-on board si kasamang Chris Estolas, no? Mukhang may itatanong pa yata. Pero pagbigyan muna natin si kasamang Michelle. Nakapasok na siya. Kasamang Michelle, nandyan ka na. Please go ahead with your question. Yes, good morning good morning to all, and of course especially kay RD. Gusto lang natin liwanagin kasi actually kakapasok lang natin sa line kung kumusta na po RD yung mga particularly lahat po ng permit, particularly with regards pa sa Mine Bureau. Lahat po ba naayos na po ito as of this year 2024, or meron po bang nabigyan ng mga at least reminders or warning sa lahat po ng mga ito? Pero dito sa Oceana Gold o lahat ng mga minahan? Lahat po ng mining, sir, opo, sa buong Region 2. Yeah. Actually, yung nabanggit ko kanina, yung tatlo lang ang existing operating mines natin. Isa itong Oceana Gold Philippines, isa yung FCF sa Ronrono natin, at saka isa yung Dinapigi Mining Corporation natin sa Dinapigi Isabela. So, yung tatlong yan, sila ngayon yung operating mines, meaning they've already completed and compliant to all the necessary requirements prior to the actual operation of the mines. Pero yung mga iba na nagkakaroon ng mga pending processing dito sa Region 2, may mga pending applications tayo na mga exploration permits application dito sa mga iba't ibang lugar ng Cagayan Valley, kasama lahat ng mga probinsya. May mga pending exploration permits application natin dyan. So, meaning, under evaluation pa lahat yung mga documents nila bago sila mabigyan ng permit to explore o permit to operate ng mga pending natin dito sa opisina. Yan lang kasama Shell. Yes, of course. Thank you so much, Sir RD. And likewise, sir, as of this time, maliban po sa tatlo, meron po bang mga bago na nag-a-apply for the mining of permit po? Yeah, marami silang mga nag-a-apply ngayon dito sa atin, at saka yung mga old applications. Kung maalala nyo kasi nung panahon ni then Secretary Gina Lopez, 'di ba? Nagkaroon kasi ng nagkaroon ng moratorium, 'di ba? Moratorium lahat ng no applications, no issuance of permit. Pero maraming mga pending applications doon. So nagkaroon lang ng moratorium ng processing. Ngayon, yung moratorium nagkaroon na ng lifting. So nagkaroon ng lifting yung mga pending. So yan na, they are now moving to continue the submission of other requirements para sa further evaluation ng kanilang mga documents. So nadagdag pa yung mga new applicants. So marami pa rin nagkakaroon ng mga interest sa ating mining industry sa Region 2.
Kasamang Michelle? Okay na ba? Okay, yes. Yes, okay na ma'am. Thank you po. Mamaya po yung ibang tanong ma'am. Okay po. Mukhang may iniisip pang mga itatanong si kasamang Michelle. Pero ang ating oras na po ay 11:04. Sana magkakapareho tayo ng oras, ano? Hindi yata nakatime tong relo ko. 11:04 na po, so medyo nag-extend na po tayo ng 4 minutes. Pero kung may mga katanungan pa po kayo, ay pwede po nating ihabol. Si kasamang Chris Estolat ay wala na daw. And thank you so much dahil soon ay mapapakinggan na rin on air ang Tipon-Tipan sa PIA sa XFM. Okay? Marami pa namang susunod na pagkakataon kasamang Telma kung sakali. Yes po. Kasamang Michelle? Yes, okay na po ma'am. Okay na po. Okay, thank you so much po. I-air din po bukas itong Zoom na ito ma'am for sa ating programang DY Patrol Morning Edition. So may karagdagan na ang ating 92.1 DWQP-FM, no? Na tagatangkilik ng Tipon-Tipan sa PIA Quirino. Okay, so wala na pong katanungan, sir. So yung last part po ay ang inyong pero may ano din ako, may hihilingin din ako sa iyo pala. Sabi mo, maglalambing ka sa national government para mas marami sana ang mapunta ng Cagayan Valley region. So dagdagan mo yung paglalambing mo, sir, para mapupunta sa ating lalawigan, di ba? Sige, basta maggawa tayo ng mga request, mga aktibidades, na mga justifiable para madagdagan yung ating Yes. funding sa ating programa dito sa Region 2, lalo itong aking opisina. So, tingnan natin mga sunod na pagkakataon kasamang Telma. Yes, yun din ay tingin ng mga tag-ibang lalawigan, ano? Isabela, Vizcaya. Okay, so yun po. Thank you so much po, sir. At ang huling bahagi, ang inyong mensahe po para sa ating mga kailyan. Yeah, sa ating mga kababayan at sa mga kailyan sa Quirino Province at sa mga buong kung saan man nakakarating itong ating programa. Kagaya na nabanggit ko nung unang-una kanina, especially yung itong JU hazard namin, ulitin ko yung pagdating ng ating tag-ulan, paghandaan natin at kung meron kayong mga maobserbahan dyan na mga movement na malalaking earth movements dyan sa inyong mga lugar, ay ibigay lang pansin sa amin para magkaroon tayo kagad ng assessment. At nagpapasalamat ako sa ating PIA dito sa Quirino at kay kasamang Telma sa pagtulong ng aming pagpaparating ng mga tamang informasyon para sa ating pagmimina at saka sa geosciences activity namin dito sa MTB. Maraming salamat. Thank you so much, Director Mario Ancheta ng Mines and Geosciences Bureau sa oras na inilaan mo sa ating Tipon-Tipan sa PIA. And thank you sa mga nakasama natin, si kasamang Irene, kasamang Giro, kasamang Michelle, kasamang Chris, si manager, and of course si DJ Jumo, and sa technical side si kasamang Alvin at kasamang Patrick Buesa. Maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga nanood sa ating palatuntunan at sana po ay marami din kayong natutunan gaya namin at gaya ng lagi kong sinasabi, yung mga nalalaman nating mga magagandang balita, sana po ay ibahagi natin para mas lalong mapalaganap po ang mga programa ng gobyerno. So again, thank you so much po sa inyong lahat. Si Telma po nagsasabing good morning, good morning. God bless us all. Thank you. Thank you, sir.